welcome na naman po sa panibagong vlog. So ngayon, medyo kakaibang gagawin natin. Ngayon, meron tayong isang maliit na cake dito. Ito ay lava custard milk flavored mousse cake. Ito. Ay! Yan. So may cake tayo at meron tayong milk tea habang nagkukwentuhan. So, bakit nga ba tayo may cake? Kasi 3 years na ako naninirahan dito sa Hong Kong at 3rd anniversary na namin ng Hong Kong. Kaya meron tayong simpleng salo-salo. So, kakainin natin ito. Yan. Habang sasabihin ko sa inyo yung 12 things that I've learned here in Hong Kong simula nung lumipat ako dito. Ang cute! Ayan siya. Tikman muna natin bago tayo magsimula. Wala akong kutsara. May custard sa loob. Yun yung feeling niya. Masarap siya actually. Masarap. Hindi siya masyadong matamis. Sakto lang yung lasa. Ano muna tayo onte. Actually, August pa lang ngayon. September 28, 2018 ako dumating dito. Pero maaga yung celebration natin ngayon kasi mabagal ako mag-edit. So sana, mga September 28, na-edit ko na to, diba? At na-upload ko na. So kaya ngayon ko na to shoot. Early celebration ng 3rd anniversary ko dito sa Hong Kong. Sasabihin ko sa inyo lahat ng mga natutunan ko dito sa Hong Kong kasi simula nung pagpunta ko dito, ibang-iba ako. As in, ibang tao ako. Hindi ako ganito. Okay, number 1 is I became an independent person. So, independent naman din talaga ako noon sa Pilipinas pagdating sa household chores. Dito kasi sa Hong Kong, parang ako na lahat ng gumagawa. So, lalo na nung mag-isa lang ako noon sa room ko, mag-isa lang ako sa bahay nung hindi pa kami magkasama ni tita. Ako talaga lahat ng gumagawa. So, ako yung mag-aasikaso ng mga gamit ko, mamamalengke, magluluto ng pagkain ko for lunch, for dinner, for breakfast. Ako yung bibili ng mga kailangan ko sa bahay. At isa pa is pagdating sa decision making. Kasi nung nasa Pilipinas talaga ako, lagi talaga akong nakikinig kila mama, kila papa, lahat ng advices nila sinusunod ko. Parang hindi ko kayang tumayo sa sarili kong paa. Pati sa mga friends ko, kung ano yung decision nila, doon din ako susunod. Parang hindi ako nagtitiwala sa sarili ko at takot akong sumubok. Takot ako kung ako lang yung mag-isa yung pupunta sa path na to. Pero ngayon, meron na akong sariling desisyon. Number 2, natutunan ko kung paano mamalengke. Lahat naman tayo kahit sino mauutusan. Pero what I mean sa marunong ng mamalengke is alam ko na kung saan makakabili ng 4 na characteristics. Ito kasi yung requirements ko. Yung mga tinitingnan ko talaga, dapat good quality, affordable siya, fresh, at syempre safe. So kapag itong 4 na to nakita ko sa binibilhan ko, doon ako bumibili. Nung nasa Pilipinas ako, kung utusan lang ako ni mama bumili ng pechay, kung ano yung una kong makitang pechay, yun yung bibilhin ko. Doon, alam ko na siya lahat, gamay ko na. Number 3, smarter when it comes to money. Kaya madiskarte kasi nagiging practical na ako. So for example, sa pagdating sa bahay, hindi ko na kailangan manirahan sa fancy. Hindi ka naman permanente dito. Pupunta ka lang doon para matulog. Yun lang, magpahinga. Pero all the time, nasa labas ka, nagtatrabaho. So, nandun ka lang para matulog, kumain, maligo. Madiskarte pagdating sa lahat ng bayarin. Transportation, kunwari, nasa Hong Kong Island lang ako. So, sa tram ako sasakay instead na mag-train ako or bus. Kasi sa tram, yun yung pinakamura nila. Transportation. At yung iba pang details, pwede nyo ring mapanood sa Low Cost Living of Hong Kong. Yung next naman ay time is gold. So, sobrang fast-paced talaga dito. Lahat ng environment, ng tao, ng mga nagtatrabaho, ng mga sasakyan, sobrang bilis nilang lahat. So, kapag ikaw pabagal-bagal, onti lang yung progress mo, onti lang yung mararating mo. Kunwari, late ka nang gumising, wala ka nag-aanong magagawa sa whole day mo, lalo na pag mag-isa ka at lahat ng responsibilities nasa sayo. At sobrang inaalam ko kung saan ko talaga i-spend yung time ko kasi ayoko talaga ng nasasayang yung oras ko. Gusto ko lagi akong productive sa araw na to. Hindi masarap sa feeling kapag wala kang nagawa. Siguro, lilipat ako ng pwesto kasi ang dami ng tao dito. Hanap tayo ng iba pa ulit na lugar.
Ang dami na kasing tao, iniya na ako. Tapos mga Pilipino pa. Iniya po naman din ako mag-vlog kapag may mga Pilipino. Siyempre naiintindihan nila yung sinasabi ko. So yun, hanap muna tayo ulit ng ibang lugar. So ayan, nakahanap na ako ng pwesto ko. Mas okay dito. Pang ilan na tayo? Pang 5 ata. Excuse me po sa pimple ko. Okay, so pang 5. Lunukin ko muna yung sago. Annual leaves are essential. Annual leaves kasi yung tawag namin dito. So, annual leaves or vacation leaves, sobrang essential pala talaga niya. Kasi dati sa Pilipinas, since palagi naman akong umuwi sa bahay, kasama ko naman sila mama, parang hindi ko ganun na-appreciate yung annual leaves. Pero ngayon, sobrang kailangan ko siya. Ngayon nga, kahit hindi ako umuwi ng Pilipinas, paminsan-minsan ginagamit ko pa isa-isa. Feeling ko na pagsama-sama na yung nadidrink ka sa work, tapos ang dami mong ginagawa, mag-isa ka lang, namimiss mo pa yung family mo, ganun. So, gusto ko lang magpahinga, tahimik lang, matutulog lang ako, pahinga lang talaga, literal na pahinga. Yun. So, sobrang importante talaga ng annual leaves. So, number 6, health is wealth. Simula nung bata pa naman talaga tayo, alam na natin tong kasabihan na to. Kahit grade 1, grade 2, alam na nila. Pero nung mga panahon na yon, nung bata pa ako, nung high school, hindi pa talaga siya nagsisink in sa akin. Kasi nagkasakit na ako dito noon, positive in tuberculosis, pero lymph nodes lang naman po, hindi siya sa lungs, so hindi siya nakakahawa. So nung simula nung nagkaroon ako ng TB, sobrang inalagaan ko na yung health ko. Umiinom na ako ng maraming tubig, iniiwasan ko na yung mga junk foods, soft drinks, hindi na ako kumakain ng mga hindi healthy na foods, kumakain ako ng mga green leafy vegetables, ng mga fruits. Kasi inaalala ko parate yung nangyari sa akin. Dati kasi parang tuwing gabi, tuwing madaling araw, nilalagnat ako. Tapos ang dami kong pasa sa legs, tapos hindi ako makalakad, ina-arthritis ako. Araw-araw yun. So, bago pa lang ako noon dito sa Hong Kong. So, 1 year and 3 months akong umiinom ng gamot. At meron akong 4 na kulani noon. Pero ngayon, wala na. Gumaling na ako. Completely magaling na ako at nakakalakad na ako ng maayos. So guys, take care of yourself. Kailangan alalahanin nyo din talaga na sobrang importante ng health. Kasi sobrang magastos niya kapag hindi nyo inalagaan yung sarili nyo. Sobrang mahirap. Next, naging minimalist ako. Una sa lahat, binili talaga sa akin ni Papa na hanggat maaari dapat kasya lang sa 2 luggage yung lahat ng gamit mo. Kasi ang hirap maglipat. Huwag kang bili ng bili kung hindi mo naman kailangan. Bilhin mo na kung ano talaga yung magagamit mo sa pang-araw-araw. Limited din yung space mo dito sa Hong Kong. Kasi diba, hindi naman ako nakatira sa fancy na bahay, spacious, yung hindi ka makaganon. Hindi ka makaganon sa sobrang liit. Kasi kapag gumanon ka, mababangga mo yung cabinet mo, yung higaan mo, gano'n. Okay, next. How to cook. Kasi noon, hindi ako gano'n kagaling magluto. Ang kaya ko lang lutuin noon yung mga pasta, pesto, carbonara, mga prito-prito, gano'n. Pero ngayon, ang dami ko nang alam lutuin. Pagdating ko talaga dito sa Hong Kong, hindi ko talaga malunok-lunok yung mga niluluto ko. Kumbaga, inuubos ko lang siya kasi sayang. Hindi pa pala luto yung manok, medyo matigas, ganon. Yung tipong ayaw kong mag-share kasi nahihiya ako. Kasi hindi talaga siya masarap, sinasabi ko. Pero ngayon, okay na siya as in, masarap talaga, lalo yung adobo ko. Eto, connected din to. Natuto na akong maglinis ng isda. So, nung nasa Pilipinas din ako, hindi ko mahawak-hawakan ng isda kasi nalalansahan ako at nasusuka ako sa amo. Pero ngayon, kailangan ko nang harapin tong challenge na to. Kasi mahal na mahal ko ang pritong galunggong. Ngayon, marunong na ako maglinis ng isda. Alam ko na paano tanggalin yung abdo nila. Pero nung first time ko dito sa Hong Kong, ginugupit ko yung buo ulo nila para matanggal. Pero ngayon, alam ko na kung paano. Okay, so next, natuto ako kung paano lumaban. So, matagal naman na talaga nito sinasabi sa akin ng mga pinsan ko, mama, lalo na ni mama, lagi niyang sinasabi sa akin na kung alam mo na sa tama ka at wala ka namang masamang ginagawa at tinatapakan ka ng tao, lumaban ka, magsalita ka.
Pero nung nandun kasi ako nun sa Pilipinas, as in, tahimik lang ako at hinahayaan ko na lang kapag ginaganon ako. Pero, nung nandito na ako, kailangan kong harapin lahat ng mga pagsubok. Nasalita na ako kapag may mga ganitong instances akong na-encounter. So yun. So guys, kapag alam nyo namang nasa tama kayo, magsalita kayo, huwag nyong hayaan na ginaganon-ganon na lang kayo. Kasi mauulit at mauulit yan at hindi matututo yung mga taong gumagawa. So number 11 na pala tayo. Natuto ako kung paano ko mahalin yung sarili ko. Yes! So dati kasi, yung old self ko, sobrang ganun. Gusto ko kontrolado ako at lahat ng mga gusto ko, ayoko talagang bilhin or ayoko talagang gawin. Pero ngayon, lagi ko nire-rewardan yung sarili ko every month. Example na lang to, meron yung isang araw sa isang buwan. Gagawin ko lahat kung ano yung gusto ko. Kung gusto ko mag-explore, sige go. Kung gusto kong kumain ng ganito, kahit mahal, gagawin ko. Pero may limit pa rin siya. Limited pa rin siya, hindi yung as in todo-todo, ganun. So, ito na yung last. Ito yung pinaka-importante kong natutunan sa lahat at gusto ko talagang i-share sa inyo. Mas na-appreciate ko yung love and efforts ni Mama and Papa. Kasi yung nararanasan nila simula nung pinanganak kami ng kapatid ko, nararanasan ko na siya ngayon. Kay Papa, siya yung nagtatrabaho para sa amin, para may makain kami sa pangka-araw-araw, para makapag-aral kami ng maayos, para may maibigay sa amin ng mga kung ano yung kailangan namin sa pangka-araw-araw. Ayun, nararanasan ko na yung responsibilidad na yun. Tapos kay Mama naman, nararanasan ko na kung paano sa bahay, paano mag-budget, paano alagaan yung sarili niya, and at the same time, inaalagaan niya kami ng kapatid ko. Paano sila maging independent, maging strong ng sila lang. Kasi di ba kapag parents at bata pa kayo, hindi naman yan mag-open up sa inyo. Nahihirapan ako anak, ganito, ganyan. Hindi naman sila ganun, di ba? Sinasarili lang nila yan at sila lang dalawa yung nag-uusap. So labas tayong mga anak nun. Hindi natin sila naiintindihan noong time na yun, ng mga bata tayo. So yun, naintindihan ko na lahat ng sacrifices nila, paghihirap nila. Kaya yun, sobrang na-appreciate ko talaga yung efforts nila Mama and Papa. Yun, nakakainis lang kasi late ko na napagtanto yung mga ganito. Kadalasan kapag may, kunwari si Papa hindi nakaka-uwi, nagtatampo ako ng sobra. Pero sa likod ng yun, gusto niya rin naman talaga umuwi pero hindi niya lang magawa kasi maraming mga consequences. Sa pagiging OFW, maraming factors kung bakit hindi nakaka-uwi yung mga parents natin. Guys, ang dilim na. So, una, gustong-gusto talaga nila umuwi. Pero, mahal siya. Mahal yung gastusin. So, imbes na yung flight ticket nila, ipang-uwi nila, i-reserve na lang nila para sa gastusin sa atin sa Pilipinas. Ganun. Pangalawa, yung mga employers nila, pwedeng hindi ganun ka family-oriented, business-minded lang talaga sila. At kapag umuwi ka, pwedeng mawalan sila ng trabaho. So, yun yung mga natutunan ko simula nung lumipat ako dito sa Hong Kong. So, yun lang guys. Salamat sa panonood, salamat sa pakikinig, at salamat sa pagsa-celebrate ng 3 years ko dito sa Hong Kong. Sana may mga natutunan din kayo at sana nag-enjoy din kayo sa pakikinig sa mga shinare ko. Yun lang. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on my next vlog. Bye! Grabe, ang dilim na. Vlog pa more. So, yun lang. Bye!